Sa CCTV video na ito makikita kung paano sumalpok ang isang jeep sa bangketa sa Quezon City. Ang isa sa mga nasa sidewalk napuruhan at naputulan ng paa. Kailangan po kami ng jeep, tita. Kumakain lang po ako doon. Putol na po yung kaliwang pa ako. Ang ilan sa mga sidewalk, bangketa o footbridge na magpapagaan sana sa araw-araw na biyahe o lakad ng marami, bakit nga ba tila abala at peligro ang dala? So akala mo, pag narating mo na tong puntong to, ay matatawid mo na ang EDSA. But no. Meron pang matarik na hagdanan na kailangan mong tawirin. In fact, kahit na matibay pa tuhod mo, pagdating mo sa puntong to, hingal na hingal ka na. Bakit kumakapit ka ng matindi? Nalulula ako. Yung mga bumbero, papasok! Palisin nyo yan! Enero nitong taon, makikita sa CCTV kung paano sumalpok ang isang jeep sa isang bangketa sa Fairview, Quezon City. Isa sa mga biktima, si Ken, 21 years old, na nagfi-fishball lang noong mga oras na yon. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang jeep na gumewang at biglang sumalpok sa isang bangketa sa Fairview, Quezon City. Ilang minuto lang matapos ang aksidente, nakapag-send pa ang isa sa mga biktima ng voice recording sa kanyang kaanak. Kailangan po kami ng jeep, tita. Hindi ko na po alam nung bigla kami inararo. Kumakain lang po ako doon. Na putol na po yung kaliwang pa ako. Ang nag-voice message, si Ken Navarro, 21 years old. Dahil nadurog ang kanyang buto, kinailangang putulin ang kanyang kaliwang binti. Bigla po ako nakarinig ng bakal na kumakaskas po. Tapos paglingon ko po sa likuran ko, nakita ko po na papunta na po sa amin yung jeep. Nawalan po pala yun ng preno, then sa amin po sa bumangga. Umangat po yung jeep, tapos doon po na inabot po yung kaliwang paa ko. Pero nung pagtayo ko po, doon ko na po nakita na nag-twist na po yung paa ko. Bali, nalaglag na po siya. Tapos nung nakita ko po sila mama, sabi ko agad sa kanila, sabi ko, ma, pa-opera niyo ako. Naiyak ako. Kung mas malawak lang daw sana ang sidewalk, baka nakatakbo pa si Ken. Bali gutter, tapos nandito na po siya sa may parang bangketa. Doon na siya nakapwesto. Mas maganda pag mas malawak. Kasi pag sa mga sidewalk natin, normal, dalawang tao lang sa lubungan eh. Mas mabilis pa ako makaka-response kung kasi syempre po, masikip din po nung time na yun eh. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi dapat bababa sa 6 na talampakan ang lawak ng mga sidewalk. Nag-ikot kami sa Metro Manila para malaman ang kalagayan ng ilang sidewalk at footbridge dito. May mga destinasyon naman kasi talaga na mas madaling lakaran. Sabi nga, mas maganda nga yun sa katawan, di ba? Exercise. Pero paano kasi kung ganito yung mga sidewalk mo, yung mga lalakaran mo? Naokupan na ng halimbawa ng mga tindahan, banda ron may mga kainan. So yung dapat na espasyo para sa mga naglalakad, para sa mga pedestrian, sumisikip. Dito sa sidewalk na ito sa EDSA, talagang harang na ang nangyari. Naharangan na yung mismong sidewalk, talagang gigilid ka na. Kung titignan mo, dalawa yung option mo. Bababa ka dito sa mismong EDSA para makalampas dito sa mga harang, o kaya talagang gigilid ka dahil maliban sa napakalaking posting to na nasa gitna mismo ng sidewalk, itong akyatan ng pedestrian overpass ang nakaharang na sa halos buong sidewalk. Kaya actually ang mangyayari rito konting side. Kailangan talagang igigilid mo yung katawan mo para makadaan ka.
Mula rito, pagkatapos mo ng daanan itong masikip na portion na ito ng sidewalk, para makatawid dun sa kabila, no, aakyat ka naman dito sa pedestrian overpass na kung tawagin na nila ay Mount Kamuning sa sobrang tarik nung hagdanan. So akala mo, pag narating mo na tong puntong to, ay matatawid mo na ang EDSA. But no, meron pang matarik na hagdanan na kailangan mong tawirin. Sabi ng MMDA, wala daw silang choice. Kaya daw nila tinayo ng ganito. Kailangan niyang lampasan itong MRT. In fact, kahit na matibay pa tuhod mo, pagdating mo sa puntong to, hingal na hingal ka na. Hindi lang yon. Hindi nagtatapos. Dito, mismo, habang nakatayo ka, mararamdaman mo yung alog nitong pedestrian overpass. Sa taas na 10 metro o 300 talampakan, kitang-kita ang hirap ng mga tao na dumaraan dito. Ang isang babae na nakasalubong ko, nakakapit na sa gilid ng hagdan. Bakit kumakapit ka ng matindi? Nalulula ako. Kasi medyo wala po yung mata ko sa taas pa. Eh bakit ka napilitang umakyat dito? Wala namang ibang nawiran mo. Saan pa mo? So may kasamang ka ba tong pag-akyat mo? Yes, ma'am. So araw-araw kinakapitan mo to? Yes, ma'am. Sa pag-iikot namin, hindi lang ang sidewalk at footbridge na ito ang napansin ng aming team. Sa halip na umakyat sa footbridge na ito para ligtas na makatawid, pinipili ng ilang pedestrian na makipagpatintero sa mga dumaraang sasakyan sa main road. Nang akyatin namin ang footbridge, nalaman naming may nakalawit pala kasing kawad ng kuryente sa tulay. Ang footbridge naman na ito sa Novaliches halos hindi na nalilinis at hindi ginagamit. Sa tawiran na lang daw sila dumaraan para daw mas makatipid sa oras. Ang isa pang tulay na ito, kailangan pang yumuko para maiwasan ang mababang headroom ng footbridge at makatawid ng hindi nauuntog. Bukod sa mga peligrosong tulay at sidewalk, malaking abala rin sa mga pedestrian ang mga obstruction sa bangketa. Ito yung karaniwang problema ng mga naglalakad, mga pedestrian dito sa Metro Manila. Kasi yung dapat lalakaran nila, yung mismong sidewalk, ay ginawa ng parking space ng mga sasakyan. So, ang mangyayari sa'yo, kailangan mo nang dumaan sa mismong kalsada para iwasan yung mga sasakyan tulad nito na nakaparada na dun sa dapat na lalakaran mo. Give the sidewalk to the pedestrians. Yan ang panawagan ng MMDA. Kaya araw-araw silang nagli-clearing operation sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Boss! Ma'am, makinig po muna kayo. Makinig po muna kayo. Sa inyo po ba yung sasakyan? Sa alam ko ho. Okay, ma'am, makinig po muna kayo. Buong kalsada po pinapa-operate dito, hindi na po itong kalsada. Sa batas po natin, nagbibigay na po kami ng konsiderasyon. Kasi wala po sa batas talagang 5 minuto. Pero hindi nyo naman po kami pwedeng sigawan kasi nagpapatupad lang kami. 12, pwede kayo magpa... Alas 12, Sir, ano pong sinabi ko? Ano sinabi kong alas 2? sinabi nung ano, eto sabi Sir, alas 12 yung ano. meron na po mga signs dyan. Basahin po natin. Malaking bagay, pero malaking bagay din yung obstruction sa kalsada. Ganun po talaga ang batas. Masalamat po kayo, gobyerno nyo, nagtatrabaho kahit umuulan. Habang ginagawa ang clearing operations, isang truck ng bumbero ang napansin naming hindi makadaan dahil sa mga nakaparadang motor at sasakyan sa hindi tamang paradahan. Huwag ka na munang gumalaw! Yung mga bumbero, papasok! Palisin nyo yan! Palisin nyo yan! Paunahin nyo, palisin nyo yan! But we have towed 9 vehicles and 33 apprehensions. Ilang streets lang yung kinover natin, so makikita nyo yung mga kinakarap namin sa mga operations na to. Hindi nila na-appreciate na balang araw.
na pag sila nagkaroon ng sunog doon sa area na yon, hindi makakapasok ang bumbero dahil nakaharang ang tricycle, nakaharang ang kariton. So akala nila this is all about traffic apprehensions. Ang bigger picture dito, disiplina ng tao. Kailangan natin paluwagin yung mga available networks that we have, road networks that we have, at bigay sa pedestrian yung mga bangketang available. 13 milyong taga Metro Manila ang naglalakad kada araw para marating ang kanilang paroroonan. Pero ayon sa ilang eksperto at mga pag-aaral, mukhang mas prioridad sa ating mga kalsada ang mga sasakyan kaysa sa mga pedestrian. Base sa obserbasyon ng urban planner na si Architect June Palafox, hindi pedestrian-friendly ang mga kalye, sidewalk at tulay sa Metro Manila. I think Metro Manila is level of service F, parang failing mark. Level of service A is the highest. And a complete street includes trees and landscaping, pedestrian pathways and bicycle lanes, then the moving traffic lanes. And a complete street, our advocacy is those who have less in wheels should have more in roads. Para kay Palafox, dapat daw ay inclusive ang bawat kalsada o para sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng isang komunidad, may sasakyan man o wala. Okay, this is our proposal for improvement of the EDSA transportation corridor. You can have walking, biking, and public transit, but different levels. So enjoyable to walk, to bike, and ride the public transit. This is also different sa urban roads of Metro Manila, other cities. So 24 hours a day, you're not scared to walk. Kaya may vendors, pero naka-design. Our advocacy. 1/3 should be for trees and landscaping, as I said, and 1/3 for people, pedestrians and bicycles, and 1/3 for the moving traffic lane. Walang kwentang development if you don't include the poor. Walking and biking and public transit are more affordable. Walking and biking are democratic transportation mode kasi everybody can afford it. You just need the slippers and shoes. Mahalagang magkaroon ng maayos na sidewalk, kalsada at tulay para sa mga pedestrian. Lalo na't ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, higit 12,000 na Pilipino ang namamatay dahil sa mga aksidente sa kalsada. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.